Oh, eto nga ho, mga kababayan. Puntahan muna natin tong korupsyon. Hasang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Isa pa ho ito. Hindi lang po sa mga mambabatas, hindi lang po sa mga congressman, senador, etc. Pati sa hudikatura po, sinasabi ni Ombudsman Remulla, madami ang korupsyon. No? Oh. Na bukod sa executive at legislative branches, talamak din ang korupsyon sa hudikatura. Kinukoy ni Remulla ang higit 700 million peso fertilizer fund scam, kung saan inabsuelto ng Sandigan Bayan si dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Volante sa kasong plunder. Madami pa ho yan, mga boss chief mo, sir. At ang kinagugustuhan ko at kinahahangaan ko po dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, DILG, DOJ, ano pa? Ito pong ombudsman, wala pong takot. Yung dati, yung ombudsman natin, mga kababayan, nantok nun lang nung papalitan na siya, no, ni Ombudsman Remulla, doon ko lang narinig yung pangalan na yun eh. Si Martires? Oo, simula ako nung naging ombudsman yun, hindi ko narinig ho yun, mga kababayan eh. Oo. Biruin mo, meron niyang binaliktad na desisyon, may secret decision para kay Joel Villanueva. Nagulat na lang tayo eh. Biglang baliktad na pala. At nagtataka tayo, isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ni Joel Villanueva, yung matanggal siya, maalis siya doon sa issue ng PDAP, hindi man lang natin narinig na nag-celebrate. Di ba? Oh. Di ba? Yun yung malupit. Abogado ka ba? Hindi. Vlogger. Oh, okay na. Pagka hindi abogado, okay na, hindi pwedeng mag-vlog. Kuwawa naman. Ito na ako. Yun ko nga. Diyan lang kayo, na makinig at mabwisit kayo kay Mark Ramos. Kasamaan niya sa nagpapalala sa korupsyon ay ang panggagapang ng mga abogado. Binanggit din ni Remulla ang kaso ng Priority Development Assistance Fund o PDAF, kung saan marami sa mga akusado ang naabsuelto. Kabilang sa mga nakasuhan, sina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at tsaka ayan yung sa ombudsman dati, mga bossing, merong hinahanap, may hinahagilap si Ombudsman Remulla na kinaso ni Trillanes. Hindi niya mahagilap. Ang suspetsa niya tinapon, hindi ipinasok, hindi inasikaso. Di ba? Madami ho talaga dyan. May mga nababayarang mga judge, may mga nababayarang ganito, ganyan. Kaya ito po, mga kababayan, dapat matutuwa na nga kayo at natutuwa na kayo sa gobyerno natin. Bakit ho? Pilit sinusugpo ang korupsyon. Saan mang sulok ng gobyerno, yan po ang talagang problema ng ating bayan. Di ba? Kaya dating Pangulo, may pagyayabang pa ang dating Pangulo. Sinasabi niya, matindi ang korupsyon dito sa, saan daw? Ulit yung korupsyon na sinabi. Dito sa DPWH, mga ghost project, mga ganito. May ginawa ba? May naipakulong ba? May naibalik ba na pera? Sa Parmali, may naibalik? Wala. Nga. Kaganyan. Di ba? Mga DDS, nasa na yung sinasabi nyo na makukulong bago magpasko. 4 na buwan, nagmamadali kayo. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, 6 na taon, walang nangyari. Wala ni isang naipakulong. Di ba? Alam niya at may pag-amin yun na alam niya na malala ang korupsyon sa mga ghost project pero walang ginawa. Nga. Eto kay Pangulong Bongbong Marcos, isa-isang nagbabalik, nagsasauli ng pera. Yang sila Henry Alcantara at kung sino-sino pa. Sabi ni Albert Climacosa, ano yan? Climaco, SA 8190.
meron daw, si De Lima daw na ipakulong. O, nakulong. Pero ano ngayon? Acquitted. Baliktad na sila ni Duterte. Yun ang masaklap. Diba? Si Roque at si Duterte, pinagtatawanan. Si De Lima, saba. Although tayo din nakikiganon dati. Dahil kasama tayo doon sa sumusuporta sa kanila. Ngayon, ang masaklap, si Roque, wanted. Si Duterte, nakakulong. Si De Lima, nasa labas na dahil acquitted. Agoy. Saklap, di ba, Ma'am Suplada, 56, USA? Oh, tuloy. Ano sabi? Sabi ni June Laguras, Mr. Ramos, naghihintay sila ng kulong. Di ba kulong na mastermind? Duterte, Kibuloy? Ikaw naman. Huwag mo na paalala sa kanila. Nahaya mo na yung mga DDS. Oh, alam na nila yon, tatay nila karton. Ang namayapang dating Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile. Noong Oktubre, pinawalang sala si Enrile kasamang dating Chief of Staff na si GJ Reyes at negosyanteng si Janet Len Labones sa 15 counts of graft. Hawak ngayon ng Ombudsman ang mga reklamo sa flood control scandal kung saan Ito pa, si Saldico nagtatago din. Di ho ba? unang kinasuhan sa Sandigan Bayan si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan, huwag kayong mag-alala mga DDS. Lahat yan, makukulong. Huwag kayong mga magmadali. Minamadali nyo, yung 6 na taon ng tatay ninyo, walang naipakulong, hindi kayo nagsalita. Pinagtatanggol nyo pa. Di ba, mga kababayan, mga boss chief mo, sir? Oh. Naku, nagagalit. Ano ba? Wala. Grabe naman. Paano lalago yan channel mo ng pagbablog? Ang ganda-ganda pa naman nung litrato mo o profile picture mo sa pagbablog. Oh. Paano lalago yan kung ang ipopost mo lang, isa kang vlogger na ogag. Ang haba-haba, 1 oras, 20 minuto na tayo nagsasalita dito. Yan lang ang sasabihin mo. Hindi mo man lang ba ipagtatanggol ang dating Pangulong Duterte, ang mga Duterte at lahat ng mga ka-DDS mo? Ang hihina nyo naman. Kaya siguro yung vlog mo hanggang ngayon walang subscriber. Anak ng putek na. Puro ka siguro kabobohan yung mga pinagbabablog mo dyan. Di ba? Oh, isa pang topic tayo. Ito kay Jay Tariela. Ibig sabihin, yung kapitbahay kong mayaman, Andali Ito si Robin Padilla at si Jay Tariela nagkakainitan ho. Kasi naman si Robin Padilla bigla-biglang sumasabat, bigla-biglang nagsasabi na baka po pwede natin pag-aralan na medyo lumamig na ang ulo, ang utak o ang Pilipinas sa